Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mong mapabilang sa mga banal na tagapangasiwa si San Ezekiel na nag-aalab sa pag-ibig at pananalig, na sa daigdig ay siyang nananaig. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na maging dapat makasalo sa kanyang kaluwalhatian, kaming mga nagpupunyaging manalig at umibig ayon sa kanyang pagkauliran, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas na kabilang sa lipi ni Abizer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng mga Madianita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon? Tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno. Ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi, ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madianitang ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gideon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madianitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Gideon, "Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang naguutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita
Sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, "Ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw." Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog. At biglang nawala ang anghel. Noon, naniwala si Gideon na anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, "Diyos ko, nakita ko ng mukaan ang anghel ng Panginoon." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag kang matakot, hindi ka maaano." At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang, "Ang Panginoon ay kapayapaan, Panginoon, Salom." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang pooy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig, magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaup palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo,
Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli, at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong ginugunita at nawa sa tulong ni San Ezekiel Moreno ay atin din pong maunawaan ang ipinahayag sa atin na mga salita ng Diyos upang tayo rin, katulad ni San Ezekiel, ay isang araw maparangalan din bilang mga banal o bilang kaisa na naroroon sa langit. Ano po ang inyong pakiramdam nang sabihin ni Jesus na ipahayag sa ating ebanghelyo na napakahirap mapabilang sa kaharian ng Diyos ang mayayaman. Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Ano pong dating nito sa inyo? Sinabi na ni Kristo, napakahirap para sa mga mayayaman. Lahat tayo narito, gusto nating yumaman. Kaya nga kahit matanda na, mahaba pa rin ang pila sa mga loto. Loto booth, di ba? Napansin niyo ba? Parang kahit senior na, kahit matanda, minsan kahit naka-wheelchair tumataya pa rin sa sweepstakes, sa loto, lahat na lang. Lahat ng pwedeng magpayaman sa atin ay talagang papatusin natin. Ngayon, sinabi na sa atin, napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa langit. Mas mabuti pa daw ang kamelyo, di ba? Kung figure speech man, no? Pero mas mabuti pa daw na mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayayaman. Kinokondem ba yung mayaman? Hindi naman. Pero ang pinapaunawa sa atin, ano nga ba nangyayari? Sige nga, tingnan lang natin ng konti. Nung walang-wala tayo, o kahit ngayon na sinasabi mong wala ka, kanino ka kumakapit? Sa Diyos. Talagang araw-araw, oras-oras, sa Diyos tayo tumatawag. At napaka bisa nung panalangin na, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Talagang damang-dama natin yun. No? Pero nung umaasenso, yung mayaman na, ano nangyayari? Busy na tayo. Yung oras dati na talagang naibibigay natin para sa Diyos,
unti-unti nababawasan at ginajustify na natin na busy tayo. Kaya nawawala naman tayo. Napapansin niyo po ba? Kasi baka isipin ninyo, no, ay, masama pala maging mayaman. Pero tingnan lang natin yung attitude. Yung, minsan, hinahayaan nating makontrol tayo ng mga material na bagay na ang katotohanan, hindi naman yan magliligtas sa atin. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Hindi ito magagawa ng tao. Kahit sinong bilyonaryo pa sa mundong ito, hindi niya magagawang iligtas ang kanyang sarili gamit ang lahat ng kayamanang mayroon siya. Ito ay magagawa lang ng Diyos. Kaya nga ibabalik ko, kanino tayo kumakapit? Sa pera o sa Diyos? Kanino tayo mas lumalapit? Sa Diyos ba o sa taong may pera? Kaya hinay-hinay din tayo, no? Medyo, sabi ko nga, no? Tayo ang dapat na may kontrol sa ating mga kayamanan. Huwag mong hayaang makontrol ka ng kayamanan para mag-asta kang Diyos. Dahil hindi mangyayari yan. Kaya ngayon, no, yung katotohanan na pag naririnig natin sa mga balita, di ba? Mayayaman na eh. Pero bakit nangungurap pa rin? Mayaman na, pero ang pinag-uusapan, magkano ang kickback? Hindi lang milyon ang gustong makuha, bilyon ang gustong makuha. Lahat gusto, sinasabi, maglilingkod sa bayan. Maglilingkod ba sa bayan o kukuhaan ng bayan? Kaya magandang mapaalalahanan, kahit gaano kadami ang pera mo, hinday mo, pag nagkasakit ka, hindi ka mapapagaling niyan. O pwedeng mapahaba ang buhay mo dahil sa pera, pero hindi ka mapapagaling. At lalong-lalo na, muli, no, paalala sa atin, hindi tayo makakapasok sa langit kung ang kinakapitan natin at ang dinidiyos natin ay ang pera. Sana po, mas magkaroon pa tayo ng panahon na maibigay ang hinihingi sa atin. Yan ay handa nating, pag dumating ang araw, handa nating ipagpalit ang lahat ng bagay sa mundong ito, wag lang mawala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag na nila silang pagsamantalahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan, naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pababahagi at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga yumao, naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na inihahain naming gumugunita kay San Ezekiel, upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ezekiel Moreno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin.
huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami sa katawat dugo ni Kristo nagsipakinabang ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.